1,000 mga barangay sa buong Pilipinas ang wala pa ring sariling supply ng tubig. Libo-libong mga Pilipino rin ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na nakukuha mula sa maruming tubig. Yan ay kahit pa merong mahigit 30 ahensya ng gobyerno na nakatutok sa pangangasiwa ng tubig. GMA News investigates, nagagawa nga ba ng bawat ahensya ang kanilang trabaho. Narito ang report ni Deo Bugawisan. Depende kung sinong tatanungin, ang sobra-sobrang ulan ay may tuturing na sumpa, kung di man biyaya. Pero kung ang tubig ay buhay, hindi maitatatwang isang Pilipinas sa pinakamaswerteng lugar sa mundo, sa dami at dalas ng ulang bumabagsak sa bansa, taon-taon. Yun nga lang, hindi siya harness ng mahusay. Isang bagay daw kasi ang magkaroon ng maraming tubig. Ibang bagay pang magkaroon ng tamang sistema para magamit at mapakinabangan ito ng maigi. We have a situation where in some areas, sobra-sobra yung tubig. In some areas naman, kulang na kulang yung tubig. Sa buong bansa, mahigit 30 ahensya ng pamahalaan ang nagpapatakbo at namamahala sa tubig na ating ginagamit. Sa pinagkukunan pa lang nito o mga watershed gaya ng mga dam, lawa at ilog, 4 na ahensya ng gobyerno na ang namamahala. Kasama naman ng Department of Energy o DOE sa 3 ahensya nagpapatupad ng programa sa hydropower o paggamit ng tubig para gawing kuryente. Samantala, 6 na ahensyang namamahala sa distribusyon ng tubig. Sinisiguro naman ng 4 na ahensya na malinis at ligtas ang tubig na ginagamit ng mga Pilipino, habang 4 na ahensya rin ang nangangasaywa ng mga irigasyon para sa mga magsasaka. 8 ang nangongolekta ng mga datos. Wala pa rito mga ahensyang pinangangasiwaan ang pangingisda, mga pantalan at nabigasyon sa dagat, pati ang pagkontrol sa pagbaha. Bawat agency, meron silang sariling mandate. Kanya-kanya may policies na nagko-contradict or inconsistent with one another. Maraming agencies, kaya lang ang nangyayari, may kakulangan sa koordinasyon ng mga agencies na to. Trabaho sana ng National Water Resources Board o NWRB na makipag-ugnayan sa mga ahensya para mas napakikinabangan ng mga Pilipino ang tubig. Pero maging sila, aminadong kulang ang kagamitan at tao. Kung titingnan mo ang monitoring division namin dito, halos 5 tao lang ata sila na nag-i-inspeksyon. Hamon din ang lawak ng pangangasiwa sa mga serbisyong pangtubig sa iba't ibang dako ng bansa. Wala rin tayong regional offices hanggang provincial offices. Mula 2002 hanggang 2011, halos 500 milyong dolyar o mahigit 20 bilyong piso ang ginastos ng pamahalaan para sa iba't ibang paggamit ng tubig. Pinakamalaki ang nagastos sa agrikultura, sa pagsasaayos ng mga ilog at disaster prevention and flood control. Pero mahigit 1,000 mga barangay pa rin sa buong bansa ang walang sariling supply ng tubig. Mahigit 20,000 Pinoy ang namamatay taon-taon dahil sa mga sakit na nakukuha sa maruming tubig. Ang mas nakababahala sa pag-aaral ng DA, mahigit 20 probinsya sa bansa ang lubhang magdurusa kapag nagkaroon ng tagtuyot. Para pag-isahin ang lahat ng ahensyang namamahala sa paggamit ng tubig, mismong Pangulo na ang nagtatag ng Interagency Committee. We want to integrate our management of water resources. Ang itinlagang water czar, si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson. The National Water Resources Board and really make it an operating council. It's now going through the final rounds. Pero hanggang ngayon, hinihintay namin, sir, yung executive order that will strengthen the National Water Resources Board. Hanggat walang malinaw na institutional arrangement na hahawak nito, mahihirapan talaga tayo na ma-ensure ang sustainable water resources management. Deo Bugawisan, GMA News.